Okay. Magandang umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Ito naman po ang programa para sa mga mangmang, ignorante at di naka-enroll sa eskwelahan na mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng action. Welcome sa #1 news and commentary program na sinasabi ng mga nagko-comment na tatalo sa TV Patrol at 24 oras. Walang kukontra sa Kontrabando! sa ulo ng mga namamaga at nagnananang balita. Lalaking may sikreto sa Facebook, kinikilan ng pipitsuging hacker. Yan! Pilosopong snatcher, nagtangka pang magpalusot kahit huling-huli na sa CCTV. Eto mga tala, sa showbiz prenup ni na Tony Gonzaga at Paul Soriano pinagpiestahan sa internet. At aso ni Chris, Oh. si Prada, may commercial na. Puti pa siya. Buti pa siya. Ikaw may commercial ka? Wala. At sa ating komentaryong kupal, may magandang epekto nga ba sa bansa ang tinatawag na government underspending o yung paggastos ng pamahalaan ng mas mababa sa nakalaang budget. Yan at iba pa sa pagbabalik na kontrabando. Break ka agad. Nandito pa. Babala sa mga may Chicharon sa secret mukha. sa Facebook. Huwag nyo nang ilagay dyan ang mga masaselan yung mensahe. Bakit? Baka mamaya makikilan pa kayo ng pipitsuging hacker. Ay, may mga ganyan pala. Narito ang report. Mahilig mag-Facebook ang binatilyong itatago na lang natin sa pangalang Makati Cutie 15. Pero isang araw, bigla na lang daw na-hack ang kanyang FB. Bigla po nakita ko, nagchat na po yung Facebook ko mag-isa. Kinakausap ako. Then, sinasabi po sa akin na wag mo na po i-change yung password mo and email kasi kahit palitan mo, ma-open ko pa rin. Nang blackmail ang ungas na hacker at hinihingian siya ng pera dahil sa takot na ipagkalat ang pictures nila ng kanyang jowa Earth, nagbayad siya ng 1,500 pesos. Grabe naman, mahal. Pero hindi pa na-solve ang hacker at humingi uli ng 3,000. Grabe, ganid. Yung mga personal ko po na messages like secret, mga ganun po, sasabihin po, ipapagkalat. Ano kaya yung mga secret message na yon? Dito na humingi ng tulong ang biktima sa mga lespo at naaresto ang hacker. Nagkataon lang po na meron po silang ganong conversation. Isusumbong ko po dapat sa magulang niya. Ano ba kasi yung laman ng mga message? Sa huli, napatawad ang suspect ng biktima. I-like mo naman ang profile picture niya, tol. Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Di, ano ba ang leksyon dito? Kung ayaw nyong may kakalat, wag nyo ipopost. Parang sikreto yan. Parang binulong nyo yung sikreto nyo. Kung ayaw nyo kumalat, wag nyo pagsabi. Baka gusto talaga niya ikalat yun. Hindi, yung pagpapost sa Facebook, parang, tol, may sikreto ako, huwag mong sasabihin. Ganun yun. Pag yan nakakiliti, ikakalat niya rin yung sikreto mo. Nakikita ni Mark Zuckerberg lahat yan. Wala talagang pinipili ang mga snatcher. Kahit may sakit, papatusin. Sa QC huli ang isang snatcher na ninakawan ang isang ale na pambili niya ng gamot. Ako, bad naman. Pero ang tarantadong suspect, nakuha pang mag-deny. Narito ang report. Tandaan mo yung ginawa mo, Totoy. Malayo mararating natin. Sarcastic ang mensahe ni ate sa lalaking ito na ninakaw ang kanyang bag. Kwento ni Aling Jane, nag-stop over sila ng kanyang mister sa pamamasada ng jeep para bumili ng soft drinks. Pero pagbalik nila, wala na ang pulang bag na pinaglalagyan nila ng pera. Kinuha ito ng pasahero nila na si Dindo Volante. Sa CCTV, kitang-kita ang pagtakbo nito at tila naghahanap pa ng pagtataguan. Aabot daw sa halos 2,000 piso ang laman ng bag. Pero hindi na na-recover ang datong. Ang masaklap pa ni Titch, pambili raw sana ni Aling Jane ng gamot ang pera. May stage 2 breast cancer kasi siya. Naloko na! Ang laki-laki mong tao, di ka na naawa sa mga taong naghahanap buhay na katiting lang. Sige ate, ilabas mo lang ang sama ng loob mo sa hinayupak na hayop na yan. Anong ginawa mo sa akin? Pagdusahan mo na lang. Nasa kote ng mga pulis sa lugar ang sospek na todo tanggi sa mga paratang. Hindi ko po talaga alam kung ano yung, tsaka yung kung sinasabi pong pera, wala po.
Eh bakit naman kasi tumatakbo ka, tol? Umaksyon! June Sabayton! News 5! Contrabands! Nako! Matindi talaga Wala yung namang tarantado. ganun. Rekta naman tayo sa mundo ng show business. Yan. Kasama natin ang pinakamasungit Ay, na grabe to. kritiko ng popular na kultura. Ako, umingaw pamanhin sa lahat kong pwedeng masaktan. Pero grabe talagang bunganga nito. Ito na si Tito Heinrich Smigman para sa kanyang Showbiz Kachipan! Kaibigan, muli na namang pumutok ang tumbong ng mga netizen. This time, sa pre-na picture ni na Tony Gonzaga at Derek Paul Soriano. Ginawa kasi ito sa National Museum. Sa isang larawan, nakapost si Tony habang nakasandal ang siko niya sa isang painting. Mga utak, biya talaga kayo? Bakit nyo sinisisi si Tony Gonzaga? Iyong painting na yon sa photographer. Ikaw naman, Tony, uto-uto ka naman. Alam mo naman na marami kang fans. Baka mamaya-maya gagayahin ka ng mga fans mo na mangmang. Nag-post din sa National Museum, tapos totoong painting doon ang sandalan. Sus, kung ako sa'yo, huwag mo nang bayaran yung photographer mo. Pinahama ka eh. Ito pa ang isang balita. Gagawa ng komersyal ang aso ni Chris na si Prada. Sa mga di nakakakilala kay Prada, yan yung asong binigay ni Bayaw Derek Ramsey kay Chris. Wala ka pala Derek R.E. Yung aso, may endorsement na. Ikaw, ano? Nga. Buti pa ang aso, nakakapagtrabaho. Samantala ang bilang ng mga taong unemployed sa bansa, milyon-milyon. At yan ang aking showbiz beta ngayong araw. Ako po, si Heinrich Smigman, nagsasabi, nangangarap. Sana ang pangaraw-araw nating bilihin parang mundo ng showbiz. Chip! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ba? Galing ka magbilang, no? Sadaanan natin ang top 5 ngayong linggo, mga kapatid. Ano kaya ang plano ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Manila Bay sakaling siya'y manalo bilang Pangulo sa 2016? Yung barko, magpila kayo dyan sa Manila Bay. Total, yung isda, makuha niyo dyan, mataba yan. Kasi lahat ng gangster dito, dyan ko itatapon. Kaya sa Davao, yung lapo-lapo namin mataba. So tatahimik nung At Manila magandang magtayo ng negosyo, ika nga. mismo. Oo, ng punerarya. Punerarya. Oo. Bayaw Funeral Ano, Parlor. maganda yun. Oo. Bayaw Funeral Parlor, walang forever. Ganda. Okay. Ano kaya ang masasabi ni President Mayor Erap sa pagtakbo ni Representative Sherwin Gatchalian at Attorney Harry Roque sa ilalim ng ticket ni VP Binay? Dineclare na po kanina ni VP Binay na kasama sa magiging senatorial poll niya. Yun po ba may basbas niyo, sir? Hindi naman kailangan balbas ko. Hindi naman kailangan balbas ko. Balbas ko. Hindi naman pala kailangan ng balbas eh. Hindi, Balbas, Yung ibig sabihin doon ay Basbas. Bas. Nagkamali na. blessing. Pagbigyan na natin. Speaking of Ari Roque, pasok siya sa ating number 3. Pero ano kaya ang sigaw niya sa kanyang kampanya? Alam niyo po, may nagtatanong, bakit daw ako nandito? Well, simple lang po. Malaki kasi yung bilbil ko. Kasi ang bilbil ko po, parang pagmamahal ni Vi sa biliran. Pilit na tinatago, lumalabas pa rin. Mabuhay po mga sexy. Ang bilbil ko ay parang pag-ibig ni Ramon Bautista. Bakit? Kahit nakatago, ay bumubukol pa rin. Parang iba yung bumubukol eh. Laki talaga eh, no? Eto naman, sa numero 2. Sino ba talaga ang mas malapit sa mga bata? Si Secretary Ay, Sinasabi ko eh. sabi ko, hindi kayo nagpapaalam Dapat nag-bike na lang tayo eh. Helmet nyo, yung tsaka yung chicharon. Tensya na, ma'am. Tulad ni VP, Lotlot, Matet, at lahat ng bida sa telenovela, ampon din ako. Kaya naman ngayon, kayo naman ang aampunin ko dito sa tahanan ng aking puso. Ikaw, anong nais mo? Okay, tuloy tayo. Sa numero 2, mukhang kailangan uli nating pagbutuhan to, mga tol. Ano naman yan? Sino ba ang mas malapit sa mga bata? Si Secretary Mar o si Attorney Harry Roque?
Attorney, kilala ka pala eh. Anong pinagkaiba ng appear sa Yung high five? appear kasi, ito ang pinanggalingan ng salita niya. Up here. Yun. Up here, hindi... So pareho sila ng high five. Ayun, kasi ngayon, syempre, kabataan na yung mga botante. May pag high five, pa high end. Appear na pag lang. appear, pang hampas lupa. I-plug natin yung high five, tol. 3:30 ng hapon. 3:30 na. Naku, Tapos 8:30 ng umaga replay. Napakagandang programa para sa mga... At ang nanguna, mga kapatid, sa ating top 5 ngayong linggong ito ay, ano kaya ang mangyayari kung biglang mag-brownout sa meeting de avance? Easy! Ni Vice President Jojo Marbinay. Sino nagsulat niyan? Ito. Police Senior Inspector Rodelio Quinto, Chief of Police, PNP Biliran. Oy, huwag kang mamamatay ang ilaw, baka gipin ko na lamang ang makita. Grabe naman yun. Ano ba kayang pinapahiwatig nila doon sa video na yun? Na? Importante ang cinematography. Baka yung cameraman may problema doon. Teka naman. Bakit naman sinisisi yung cameraman? Baka naman talagang may mga... May mga elemento siguro doon. May mga multo, maligno. At dumayo naman tayo sa ating eksperto sa paghigop ng lakas. Teka muna, Ramon. Ano ba ibig sabihin ng higop ng lakas? Parang ano yan, super saiyan eh. Humihigop ng lakas mula sa atin para i-transfer niya sa ibang Parang tao. pagbubuhat din yan, di ba? Basta alam nyo na yan. Kayo naman, nagmamaang-maangan pa tayo eh. Eto na si Bart sa... Balls! Mine! Baliw na baliw ngayon ng mga Pinoy sa Women's Volleyball SEA Games. Ewan ko ba, mas di hamak na makinis ang legs ko sa kanila. At kung kuyukot din naman ang pag-uusapan, pak! Ano pa naman nila dyan? Pero hindi yan ang issue. Gusto kasi ng Pilipinas sa ilalim ng gender test ang isang Indonesian volleyball player na si Abrila Santini manganan. Bakit? Ako nga kahit mukhang lalaki, pusong babae. Ano ngayon kung lalaki siya? Basta gogo na lang mga girls. Pero kung gusto nyo talaga malaman ang kasiraan niya, madali lang yan. Pag umihi siya, pakinggan nyo lang ang patak. Kung sumisirit na parang ang narinig nyo, na isang diretso, ibig sabihin, girl siya. At pag patak-patak ang narinig nyo, confirm, boy siya. I love it. At yan ang aking sports commentary ngayong linggong to. Next week uli. Back to you, boys. Grabe naman, porque may bigote, lalaki na kagad. Meron ngang tinatawag na shigote. Ano yung sigote? Yung medyo parang buhok na manipis na manipis. Cute kaya minsan yung ganun. Gusto ng ganun. Okay, mga kapatid. Ano ba itong BBC na tinatawag na yan? Nais ko kasing ipaliwanag sa mga maraming libo-libo nagtatanong kung paano sumali sa BBC. Malabong mag-ride tayo na Sabay-sabay. Kasi yung schedule natin, hindi nga magsabay-sabay. Kayahin nila yung mga bumili ng t-shirt. Oo. Tapos nagtayo na sila ng sarili nilang chapter. Yan talagang magandang mangyari na So, nasa t-shirt yun. may encourage sila na magbisikleta, At sama-sama kumain. sila ng mga kaibigan nila. At kumain. Magbike at kumain kasama ng mga tropa. Yun naman yun eh. Mahirap ba yun? Ayan o, tingnan mo to, bike, tapos may... Kanin. May kanin. Black rice yan, tol. Healthy yan. Black rice. Ito, nag-aagagohan na tayo eh. Yung isang libi, traffic. Pag-asa Island. Sandali lang. Ano namang traffic yun? Wala namang... Isang truck lang nandun eh. Wala naman yun eh. So ano sunod dito? Ikaw na, weather na naman. Pero sige, pagbigyan natin. Ito na naman yan eh. Ilang beses natin pinagbibigyan yan eh. Kumbaga, parang 3 beses kailangan madapa. Nakakailang episode na tayo? 10, di ba? Mukha po ulan! Diba? Tol, eto ang tinatawag natin na bagong segment natin na Basta Reporter, Pang Forever! Palakpakan natin si Miss Pat Mangune. O Ramon, alam mo naman tatanong mo. Siyempre, nababalita ang pagkasunog ng ating tinatambayang kasaa sa UP Diliman. Ano ba yung kasaa? Ang kasaayan ang iconic food center sa Parang food court ang setup niyan. Yun yung binanggit sa kanta ng Eraserheads. Pagka-holding hands, papunta sa kasaa. Yun yung may kanta nasunog nung weekend. Parang hindi alam ni Pat yun. Hindi niya inabot yun. Sabot kami sa kasaa. Magkikita kami niyan. Hindi ko na po alala, kayo pala yun. Huwag po. Makapo eh, no? Ay, sorry. Yung kasaa para food court ka mo, so parang magkano ba budget doon pagkakain ka? Less than 100 pesos. Yun, pwede pala mag-date doon. Oo, pwede. Ginoong Ramon Bautista. Lalo na 50 to 100 pesos lang. Ano ang mga memories mo dyan sa kasaan na yan? Doon ako nagre-review, nagkakram ng mga readings
para sa klase. Alam Saka mo, habang break time. Eto si Miss Pat, eto yung kaklase mo na mabait na nagpapakopya sa'yo. Hindi ako nagpapakopy. Hindi ka hindi ka Wow. Hindi, yan yung kaklase mo na matagal mo nang minamanmanan, sabay makikita mo pag last day, may kasamang boyfriend na Aray ko, Ben. macho. Tapos nasaktan pa. Naprat. Oo. May boyfriend na po ba kayo? Marami. Marami. Minsan, paiba-iba po. Paglaro ng ako yun si Miss Pat. Joke lang po. Good eh. Ay, bye-bye. Mainit ang ulo ko ngayon dahil ito sa balitang underspending ng gobyerno. Anak ng tipaklong na malandi. Ang laki ng pera ng gobyerno pero halos 303 billion pesos ang hindi nito ginastos. Kaya hindi gumagalaw ang ekonomiya ng Pilipinas dahil hindi gumagastos ang gobyerno. Ganun lang kasimple. Tingnan mo, wala pang 5% ang inilago ng ekonomiya sa first quarter ng 2015. Unang taon pa lang ng gobernong ito, sakit na talaga ang underspending. Tika nga muna, trabaho ng gobyerno na magbigay ng pangunahing serbisyo sa mga mamamayan nito. Mga mamamayan na bawat pawis, kibot at otot ay binubuhisan. Sasabihin na naman nila na ang gobyerno ni Gloria ang may kasalanan. Kasi nga naman, sobra-sobra ang gastos ng gobyerno ni GMA. Hindi ako nag-aral ng economics, pero ang alam ko, kahit secure lang ako, kung may pera ako at tinipid ko lang, hindi kakain ang anak ko. Hindi siya makapasok sa school. Kaya, tingnan mo, sa huling suna ni Pinoy sa Hulyo, ano ang may pagmalaki niyang mga naipagawang infrastruktura. Sa bagay, ang sarili niya ngang buhok hindi niya maipaayos. Infrastruktura pa kaya? Saan man tingnan, inutil talaga itong gobernong ito. Mga kupal, kung gusto namin ng magtitipid ng pera namin, bibili kami ng piggy bank, mas sifa doon. Hindi mawawalan sa pork barrel. Tama ang isang senador. Ang daming Pinoy na namamatay araw-araw dahil walang pambili ng gamot, walang pang-ospital para mabilis gastusin na lang sa mga may sakit ang tirang pera. Anak ng mukhang ma-hospital ako dahil tumataas hata high blood ko. Diyan na nga kayo. Yan ang Pangulong binoto nyo. Maraming salamat, Generoso Kupal, Kupal, ang ating maginoo at malupit na counter-terrorism expert. Ibang klase talaga. Nadaanan na natin yung before sa ating Hoy Kupal, yung tungkol sa West Philippine Sea. Abangan nyo at panoorin nyo sa interwebs. Ito, yun o. Tsaka sa Channel 4. Channel 4. Yung ginawa namin na dokumentaryo Tungkol sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Tsaka pag napanood nila, hindi lang like, i-share. Higit sa like, share. Share. Na ganun din ang kailangan yung gawin sa episode na ito. Dapat gawin natin mas maraming share kaysa sa like. Kasi Kaya ba pag hindi nyo natin yan? sinishare, dahan-dahan kaming mapipilitan na magbenta ng mangga. Bebentahan namin kayo ng tusino dito. May ginagawa ko na yan. Ako, titinda ako Gusto shabu. mo ng young So pork. magpakita kayo ng konting pagmamahal sa bayan kahit sa social media man lang. Yan, oo. I-share ang mga makabuluhang video katulad niyan. Ganito lang yan. Kalayaan, tsaka nitong kontrabando. Huwag yung hayaan na kami maging taong grasa Yan. at mahuli isang araw. Sa bypass. Wala namang Sa bayad. bypass Wala operation. namang bayad, di ba? I-share nyo na. Hindi lang tayo nangihingi ng abuloy ng Yan. mga share. Meron din tayong naisip pamigay. Yan. Yung nakaraang linggo, may nag-post ng larawan na dinrawing tayo. Ito, ang ganda. Ay, oo. Husay gumuhit. Kamukhang kamukha talaga natin. National artist eh, no? Parang- Pwede sa NBA yan. At saka meron din tayong matyaga na nagdodrawing sa atin, si RS. Aris Sandagon. Aris Ay, Sandagon. naku! Ibang klase Idol yun. ko yan. Pero para sa mga iba pang magaling dibuho. May fan art. Oo, may fan art contest na ipapaliwanag na lang siguro dyan sa sulat. Kung ano yung ipapamigay natin. kung paano sila magsasubmit. Pero ang makukuha nila, ito. Ano ba ang mapapala nila sa t-shirt na yan? Hindi. Pag pinagpawisan ka, madaling matuyo. Anyway, Makakapulmon niya eh, no? batiin natin lalo na yung mga kababayan natin na nasa labas ng Pilipinas na patuloy na tumatangkilik sa atin. May nagpapabati sa atin, di ba? Yung doktor na nakasama natin sa airport. Nurse, Nurse, no? Dublin. Taga Dublin, Australia. Ireland! Ireland. At yan na naman ang isang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, utak-biya at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. At hindi naka-enroll sa school year na to. O dahil kakalaro ng COC. Yan. Sa ngalan ni Lord de Vera, R.A. Rivera, Jun Sabayton, Mark at si Kupal. Ako, si Romantis Ramon Bautista. Papaalam sa inyo kasama si Pat Mangun. Walang kukontra sa... Kontrabando! Oh, apir. Apir. Hindi, high five, tol.